din na may mga tao na talagang nasaktan ka, hindi mo siya mangitian, but you can respect her. And it will turn into love sa mga darating na araw. Habang po yung sinasabi natin na strategy to help us live for God day by day. Habang dumarating ang araw at makikita natin, eto na yung peace ng Lord. Ano pa ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Always be thankful. Nandun na yung imitate natin ng Lord. Nandun na yung peace ng Panginoon. Nandun na yung let love guide us. Ano yung pang-apat? Always be thankful. Alam niyo po, ang pagsasabi ng salamat sa isang tao, kahit sa maliit na bagay lang, enjoy na enjoy yan. Di po ba pag minsan pinasalamatan tayo, ito naman, yun lang, grabe naman. Ibig sabihin, she's enjoying. Yung pagiging thankful natin, it is, pinapakita natin doon sa tao na na-appreciate natin yung ating mga natatanggap. Bawat isa sa atin, huwag natin kalimutan ang salitang thank you. Because yun yung nagsasabi na na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo. A simple thank you. Napakalaki na po nun. Kapag tayo sa mga asawa natin, sa mga kaibigan natin, simpleng thank you. Tayo po ba mga husbands? Nakakapagsabi pa ba tayo sa wife natin na kapag tayo ay pinaghain ng kanin, thank you. Hindi po ba yun? Parang kukunti yata itong kanin. Parang hindi yata masarap tong ulam. No? O kaya binigyan tayo ng program ng ushers. May program po ba tayo? Wala. No? O pinaupo tayo sa upuan, nakapagsalita, thank you. Ay, wala. Pero alam niyo po, yung maliit na pagte-thank you na yon, iba na rin yun. Napakasarap din minsan yung magte-thank you, hindi mo matandaan kung ano yung ginawa mong maganda. Di ba napakasarap nang magsinabi sa'yo, thank you, saan? Eh, nung minsan sinabay mo ako sa Eki. Ay, ganun ba? Sa isip-isip mo, nakasabay ko nga ba siya talaga? O baka nagkakamali lang siya, hindi niya ako kilala. No? Yun po yun, yung maliit na word na thank you. Pag ginawa natin, alam niyo po, makikita natin yung sarili natin. One person saying thank you, it will give you joy. Kasi po, wala naman yung taong talagang galit na galit, ano? Ano ba, thank you na nga eh! Wala namang ganun siguro. Di ba? Siguro naman, thank you. Di ba? Medyo, gagawin naman nating sweet. Hindi naman yung magpasalamat ka naman sa ginawa ko, thank you! No, wala namang ganun. Kaya po, it will give joy. Kasi sinasabi, ina-appreciate ko yung ginawa mo sa akin. No? Yan po yun. At ano pa yung sinasabi dyan? Sabi sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body you are called to peace, and always be thankful. Because you are one member of a group. Ibig sabihin, may mga kasama ka, kung ano yung nagawa nilang maganda sa'yo, you have to be thankful. And learn to appreciate. Yan. Pinagkuha ka ng otsa sa malamig ng asawa mo, no? Hindi mo naman siguro pipitasan. Ang pait naman yata ng otsa mo, palitan mo to. Mag-thank you ka muna. Yan. Yung mga asawa naman, pag binigay yung sweldo, mag-thank you muna. Huwag nyo munang silipin. No? Wag na ako isa pang maganda. Wag nyo munang silipin. Mag-thank you muna tayo. Gokoro sama desta. Arigatou gozaimasu. Pwede yun. Kasi pag sinilip mo na yun, ha? Nababaganon ka, ha? Parang nagulat ka pa, no? Pero yun naman talaga yun. No? Always learn to appreciate. Kahit sa maliit na bagay na gagawin ng tao sa'yo, kapag yun na-appreciate mo, you can be thankful. At ano pa po yung sinasabi dyan ng strategy? Keep God's word in you at all times. Dahil po, ang word ng Lord, sabi nga dyan, let the word of Christ dwell in you richly. Nakikita niyo po yung mga word na ginamit niyan. Sabi kanina, love deeply. Ngayon naman, Christ dwell in you richly. As you teach and admonish one another with all wisdom, as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Kasi po, nung araw, mas marami sa kanila, wala naman silang New Testament pa, no? Tayo pa lang ang nakatanggap ng New Testament. Kapag sila ay nagpupuri sa Panginoon, o mas madali nilang masaulo ang Word of God through singing. Mas marami sa kanila, no? Nag-aaral sila sa mga sinagoga. Mas marami sa kanila talaga ginagawa iyon through singing. Kaya alam niyo po,
Kapag tayo, laging ang Word of God ay nasa atin, marami tayong mga bagay na mapaglalabanan through Word of God. Kasi po nahahawakan natin yung promises ng Lord. Nahahawakan natin yung mga sinasabi ng Panginoon. Kasi po, dun natin makikita if I'm experiencing God or not. Kapag nagbabasa po tayo ng Word of God, nakikita doon how rich, how powerful, how encouraging, how challenging, how deep the Word of God is kapag yan po ay binasa. No? Kaya marami na po ngayon, pwede nating pakinggan ang Word of God, pwede na rin natin siyang basahin. No? Dati nun, yung iPod Touch, maliit lang, may malaki na ngayon, no? Para sa mga malalabo ang mata. Medyo mahal nga lang, pero makikita niyo naman, marami nang ginagawa ang ating kamunduhan para hindi na tayo makalusot. Lalong-lalo na ang mga Kristiyano, no? Kapag tayo ay hindi maalam sa salita ng Diyos, hindi natin mapaglalabanan ng takbo ng buhay. Dahil yan lang po ang love letter ng Lord sa atin, na pwede nating paghawakan. So that is the strategy na ibinigay ng Lord sa atin. At ano pa yung ibinigay ng Panginoon sa atin? The last one is live as Jesus Christ representative. Kaya po sinabi niya sa Colossians 3:17, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father through Him. Be a representative of Jesus Christ. Lahat po ng ginagawa natin, kapag ginawa natin yon, hindi lang dahil sa Kristiyano ako gagawin ko to. Gagawin ko to para naman malaman nila na kapag nalaman nilang Kristiyano ako, hindi sila manghinayang. Yan po yan. Dahil kapag marami tayong mga bagay, di natin pinagkakaingatan yung ginagawa natin o yung sinasabi natin, living for God, day by day, magiging mahirap. Pero alam niyo po, living for God, live as Jesus Christ representative, sanayan po yan. Hindi po yan nagagawa na tinanggap ko si Lord ngayon, bukas mabait na ako. Sanayan po yan. Kaya sinasabi dyan, whatever you do, do it all in the name of the Lord Jesus, always giving thanks to God the Father through Him. Bakit? Lord, thank you. Nagawa ko dahil kilala kita. That is giving thanks to God. Lahat ng sasabihin mo, kapag umako ita, kapag nakita mo yung sarili mo na okay pala, giving thanks to God. Kasi alam mo, you are doing it for the glory of God. And that is giving thanks to God. Di po ba nararanasan natin yun minsan? Lord, maraming salamat. Napaglabanan ko yung mga bagay na to ng dahil sa iyo. Dahil sa Lord. Kaya yan po yung sinasabi nating strategy ng pamumuhay natin sa araw-araw. Ano po bang wardrobe ang kulang sa iyo, kapatid? Saan ba yung mga bagay na dapat mong gawin? If you know God's love is forgiving. Kung meron ka pang mga bagay na hindi mo mapalampas, it's about time, kailangan palampasin mo yun. And God's love is beyond measure. Hindi ngayon sinusukat, or sabihin natin, hindi natin masusukat ang pag-ibig ng Diyos. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. And God's love is sacrificial. Nakita natin kung anong ipinalit ng Panginoon sa atin para lang sa pagmamahal na yan. At ang sabi, inexhaustible, hindi siya napapagod. At ang pag-ibig ay eternal.